Sa mundo ng kawalan, mahal ka man, di kita iiwan sa paglabay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawa ka man, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan. Yes, many of we can it. Nakabisado mo ba strip mo? Hindi pa. Bakit? Kasi ang hirap eh. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin ni Daniel sa problema mo. Wow, salamat! Kung hirap ka mag-memorize, pwede mo gawin ang 10 tips na ito. Number 1, look into music. Basta tatandaan ang mga salita kapag ito ay kinakanta. H-I-J-K-L-M-N-O-P U-R-S-T-U-V-W-X-Y-and-Z. Now I know my ABCs. Number 2, echo it. Magpatulong sa mommy, daddy, or any adult. Papakinggan natin ang kanilang sasabihin at atin naman itong uulitin. 3 equals 6. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. 2 times 4 equals 8. Number 3, recite in different voices. Natatandaan mo na ang mga salita, nag-e-enjoy ka pa. A kid reminder from Tiny Kitchen. 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 Number 4, erase it. Para sa marunong magbasa, isang fun activity ang pwede niyong gawin. Isulat sa isang board ang mga salita na gusto niyong maalala. Basahin ito, Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Pagkatapos ay pumili ng isang salita na gusto mong burahin. Muli, basahin ito kasama ang salita na binura mo. Twinkle, little star, how I wonder what you are. Ulitin hanggang sa mabura na lahat ang salita at ma-memorize ito. The twinkle, little star, how I wonder what you are. Number 5, break ang acronym. Nakakatulong din ang paggamit ng acronym kung saan tatandaan mo ang bawat unang letra ng salita. Makikita sa rainbow ang red, pink, red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Number 6, create an acrostic. Ang acrostic ay ang paggawa ng isang salita o pangungusap gamit ang unang letra ng mga salitang pinapisado mo. Parang ganito, asap, asul, aspas. Number 7, review open. Nakakatulong din sa atin ang pag-review lagi. Number 8, use flashcards. Isa din fun activity while learning ang paggamit ng flashcard. Sa tulong ng pictures, mas madali mong matatandaan ang mga salita. Number 9, break it up. Madalas itong ginagamit sa pagkabisado ng numbers, telephone man, kilometers, peso bill, o iba pa. Number 10, write it down. Effective din kung isusulat natin ang mga salita, pangungusap o tula na gusto nating ma-memorize. Maraming paraan na pwede gawin para matandaan ang salita. Piliin lang kung ano ang mas gusto mo, kung saan ka mas nadadalian.
by mind, but by heart. Tandaan niyo, kids, sa mga tips namin. Dahil magagamit niyo ito sa pag-aaral. Very good kayo kay teacher. Activity reminders from Tiny Teacher! Kids, say it with me. I can make a difference. Gamitin natin sa tama at kabutihan ang ating mga kaalaman at ating mga talento. Ikaw, paano mo magagamit ang power mo as a kid? Share na naman sa amin ang inyong sagot kung mag-share ng poem, drawing, or stories sa tinykitchen@gmail.com. At huwag kahiya, pagsiyawan sa buong mundo, kaya natin kids. At bago ang lahat, mag-grouping muna tayo. Share your good results with your friends at Tiny Kitchen Facebook page. Lagi tandaan, do not let anyone look down on you because you are young. But set an example with the behaviors in speech, in conduct, in love, in faith, and in beauty. Sabi nga sa first in speech, always love. See you again, kids. Dito lang sa Tiny Kitchen! Ano ang mga kulay na makikita sa ating pambansang matawag? Letter A, asul, pula, puti at dilaw. Letter B, lila, berde, asul at dilaw. Letter C, pula, puti, berde at kahel. Ang tamang sagot ay letter A. Ang ating pambansang watawat ay mayroong 4 na kulay. Ito ay asul na sumisimbolo ng kapayapaan, pula na sumisimbolo ng katapangan, puti na sumisimbolo ng pagkakapantay-pantay, at dilaw na sumisimbolo ng kalayaan at samahan ng mga Pilipino. Nanda!